Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Natutunan ko na rin naman paunti-unti since yung upgrade namin is yun yung ginagamit ng operation center na yun. So kumbaga, medyo alam ko na yung yung backbone nung parang tool na ginagamit. Pero di ko siya alam paano gamitin sa production mismo. So kung saan isang mali mo, masisingil ng matindi yung yung project. So far, masaya naman ako, though medyo nakaka-stress. Lalo na pag may time kasi na dagsaan na yung Tuwing kailan yung dagsa? Usually weekdays yun. So haba? Sabi natin Tuesday to Friday. Thursday or Friday. Ganun. Dagsa yun na 3 to 4 days yung peak. Normal lang. Sabi natin, nag-down yung, for example, si Facebook, nag-down. Mag-a-alert yun. Tingnan nila kung kaya ma-resolve nila. Pag hindi, papasa na sa level 2 support, which is yung role ko ngayon. Pag nangyari kasi yun, syempre, sa namin, sa level 2 naman, 3 lang kami. Sabi natin, ang kliyente namin nasa 20 lagpas. Isa pa lang na kliyente na magkaroon ng, sabi natin, high priority na ticket. -1 na. 2 na lang ang gagalaw. How much more pag 5 yung dumating. Hindi man sila sabay-sabay pero magkakasunod. Wala na, sobrang hirap na. Stressful na, Kumbaga doon mo titimbangin or doon ka mag-multitask na tipong engage ka sa isang call, kausap mo yung ibang team, minsan papasok yung kliyente na kung minamalas-malas ka, irate na. Irate? Ma-irate na, anainis na kasi syempre, airline operations yun So, hindi lang naman isang tao or dalawa yung na libo-libo. Yung bakit kaya yung peak niya is weekdays? Parang normal din sa work. Na ang busy day is weekdays. Kumbaga, yun yung dami ng mga nagsisipag gamit ng airport, yan o tama? Nagsisipag gamit ng airport or gumagamit ng tool. Kasi minsan, empleyado lang din ng kliyente namin yung maglalag ng ticket. Ganon. Tsaka, di ba sa atin, kumbaga ang hayahay na araw, Friday to Sunday. So wala talagang masyadong hindi masyado, medyo tahimik yan pag kumbaga, yung mga booking ng mga flights. Tulog. Kumbaga, Friday to Sunday, yun yung mga palipad na lang. Yun na lang yung problema. Pero syempre, pag weekdays, doon magsisimula mag-book yung mga tao. So, babawa ko. mag-book, di pa daw kung saan. Yun yung mga Monday to Friday na sabay ko na sa trabaho to, mag-book ako ng ticket. Pwede ka. Pwede ganun. So, syempre, ikaw, ang free day mo, ang normal na schedule ng tao, di ba? Na may trabaho. Yung shift ko kasi ngayon, 4 na araw na pasok, 4 na araw na off. So hindi namin ginagawa yung 7 days a week na trabaho. By shifting kami, 4x4, pero 12 hours yun. 12 hours na duty, isang duty, tapos next ulit na 12. Kasi ang operation center sa amin, syempre 24/7 dapat may tao doon. Ano yung apat na sunod-sunod o hindi? 4 na sunod-sunod. 4 na sunod-sunod. Then, kaya kami may 4 na araw na off-day. Kasi may ibang team naman. Hindi siya pwedeng alternate. Hindi, masyadong magulo yun. Kasi ang sa amin, every 2 weeks nagpapalit ng oras naman. Pang umaga kami ngayon, after 2 weeks, panggabi na kami. So sinabi mo parang comfort zone siya. Dun sa workplace mo, nakita mo ba na meron bang progress pagdating sa yung development? Career growth ko. Tsaka yung compensation, benefits, gano'n. Sa unang team ko kasi naranasan yung comfort zone na yun. May araw na wala kaming gagawin or sobrang konti, yun yung sa technical support ako. Pero kasi syempre, ang goal ko, yumaman. Sabi ko, hindi pwede yung ganito. Kasi pag lumipat ako ng kumpanya, na technical support ako, mababa lang ako. Unless, magiging team lead ako. Syempre, medyo mahirap din naman yung pag nag-apply ka sa ibang kumpanya as team lead, wala kang experience. Hindi ka masyado papasirin. Last option ka, gano'n. Hanggang sa sabi ko, sige, mag-update na ako resume dito. Pangalawang taon ko pa lang yun. Ang kasi sa amin, August, yung huli ng
fiscal year namin. Mm. September panibago na. So pag tinapos ko yung fiscal year ng August, September na, bare months na, ano nangyayari? Uy, magkakaroon na ng mga bonuses. Okay. Kasi sa amin binabayaran yung di mo nagamit na leave, then yung mga 13 month, ganun. Ano na, hintayin ko na lang. Pero na yun eh. After ng December, kaya ano na, party na. January, balik trabaho. Naging cycle siyang gano'n, no? Naging ganon. So sabi ko, sige, gawa ko pag nalibre ako. Gawa ko ng resume. Problema, nalalabanan ng katamaran. Ay, nakatamad mag-update. Ganyan. Sige, dagdagan ko pa experience ko. Matagal yung exposure mo dun sa trabaho, mas okay. Kaso naisip ko rin dun, wala na akong skill na nadadagdag. So, maganda ang certification sana na magkaroon ako. So, kukuha ako ng may sa amin kasi, may mga minsan nalilibreng, may mga voucher sila, nalibre training. Minsan libre yung certification na. So, all in libre. Kung gusto mo, mag-avail. O available talaga yung voucher na. Meron siya, nag-i-email naman. Nung time na may gusto akong kunin, tinanong ako, parang sinabihan ako na kung kukunin mo yan, anong matutulong yan sa project natin? Parang nga naman di sayang. Ba't nandun pa? Ba't naka-display pa dun? Pero hindi ko masagot. Di ba? Kasi nung sinabi, libre. Lahat ng empleyado nakakatanggap. Gusto ko kumuha. Binulungan ako na, anong magagamit mo ba yun sa project natin? Hala, binunuhan mo rin. Ba't pa kayo nag-display ng Pakin yun. Hindi, pero